Ang ikalawang aklat ni Samuel, Kabanata 12. Isinugo ni Yahweh kay David ang propetang si Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, sa isang lungsod ay may 2 lalaki, mayaman ang isa at ang isa'y dukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman, samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kaniyang mga anak. Kinalong niya itong parang anak na babae. Isinasalo sa pagkain at pinapainom. Minsan, may manlalakbay na naging panauhin na mayamang lalaki. Sa halip sa kaniyang kawan kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kinuha ng mayaman, at iyon ang inihanda niya para sa kaniyang panauhin. Napasigaw sa galit si David, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Dapat mamatay ang taong iyan. Kailangang magbayad siya ng 4 na beses sa kaniyang ginawa, sapagkat inapi niya ang dukha. Sinabi agad ni Nathan kay David, ikaw ang lalaking iyon. Ito ay pinapasabi sa iyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ginawa kitang hari ng Israel, iniligtas kita mula sa mga kamay ni Saul. Ibinigay ko na rin sa iyo ang sambahayan at mga asawa ni Saul, pati ang mga lipi ng Israel at Huda, at mabibigyan pa kita ng higit pa riyan. Bakit mo hinamak ang salita ni Yahweh at gumawa ka ng masama sa kaniyang paningin? Ipinabatay mo ang Heteyong si Urias sa mga Ammonita, at kinuha mo pa ang kaniyang asawa. Dahil sa ginawa mong ito at ako'y tinakwil mo, tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Sinabi pa rin ni Yahweh, pag-aawayin ko ang iyong sambahayan, sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa, at sisipingan sila kahit sa katanghaliang tapat. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang paparusahan at makikita mo ng buong Israel. Sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako kay Yahweh. Sumagot si Nathan, pinapatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Ngunit dahil nilapastangan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ang mamamatay. Pagkatapos nito'y umuwi na si Nathan. Tulad ng sinabi ni Yahweh, ang anak ni David sa asawa ni Urias ay nagkasakit ng balubha. Nanalangin si David sa Diyos para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng panluksa at nag-ayuno, at sa lupa nahiga ng gabing iyon. Lumapit sa kanya ang matandang pinuno sa palasyo, at hinimok siyang bumangon, ngunit tumanggi siya. Ayaw rin niyang kumain. Pagkalipas ng 6 na araw, namatay ang bata. Hindi nila ito masabi kay David sapagkat iniisip nilang lalo silang hindi papakinggan ito, at sa halip ay gumawa ng marahas na hakbang. Nakita ni David na nagbubulungan ang mga alipin, kaya't nang hinala siyang patay na ang bata. Patay na ba ang bata? Tanong niya. Patay na nga po, kamahalan, sagot naman nila. Pagkarinig nito, bumangon si David, naligo at nagbihis. Pumasok siya sa bahay ni Yahweh, nagpatira pa at nanalangin. Pagkatapos umuwi siya at humingi ng pagkain. Tinanong siya ng kaniyang mga tauhan, hindi po namin kayo maintindihan. Noong buhay pa ang bata, nag-ayuno kayo at tumangis dahil sa kanya. Ngayong patay na, bumangon kayo at kumain. Sumagot si David, noong buhay pa ang bata, ako'y nag-ayuno at tumangis, sa pag-asa kong kahahabagan ako ni Yahweh at pagagalingin ang aking anak. Ngayong patay na siya, bakit pa ako mag-aayuno? Maibabalik ko pa ba ang kanyang buhay? Balang susunod ako sa kanya, ngunit hindi na siya makakabalik sa akin. Inaliw ni David si Bathsheba at sinipingan muli. Muli itong nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Solomon ay pinangalan ni David sa bata. Palibhasa'y mahal ni Yahweh ang bata. Isinugo niya si Propeta Nathan upang sabihing
Jedidiah ang itatawag. Inaliw ni David si Bathsheba at sinipingang muli. Muli itong nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Solomon ang ipangalan ni David sa bata. Palibhasa'y mahal ni Yahweh ang bata. Isinugo niya si Propeta Nathan upang sabihing Jedidiah ang itawag sa bata, na ang ibig sabihin mahal ni Yahweh. Samantala, ipinagpatuloy ni Joab ang pagsalakay at handa na niyang pasukin ang Raba, ang pangunahing lungsod ng mga Ammonita. Nagpadala siya ng mga sugo kay David upang ibalita na lumusob na siya sa Raba at naagaw ang ipunan ng tubig doon. Kaya kailangan pangunahan natin niya ang iba pang kawal at pagpasok sa lungsod. Kapag hindi siya sumama, sabi ni Joab, ako ang sasalakay at akin ang karangalan. Pagkatanggap ng balita, inihanda ni David ang kaniyang hukbo, nilusob ang Raba at nagtagumpay siya. Inalisan niya ng korona ang Diyos-Diyosang si Malkam at ipinutong ito sa kaniyang ulo. May mahalagang bato ang koronang ginto at ang bigat nito'y 35 kilo. Marami rin siyang samsam na inilabas sa lungsod. Binihag niya ang mga mamamayan at pumili siya sa mga ito ng mga kantero, panday at karpentero at pinagawa niya ang mga adobe. Ganito ang ginawa ni David sa lahat ng lungsod ng mga Ammonita bago sila nagbalik sa Jerusalem.